everyone, what now? This is a Podmon's vlog, and since YouTube might done a copyright again my documentary of the Podmons, so what I have decided is that if there is no music on that certain uh, video that they will release on the event, then I'll record it, and then if there is some sound, everything has a sound, then it will be like photo clip of this 2021 Pride Month to avoid the copyright. Alright, I'm not sure what's happening now in the Pride Month since I've gone late. The start of the promo is 7 p.m. and it's already 7:37. So yeah, let's go to the Pride Month page and check out what's happening there. See you soon. Na ito at maging hakbang. Ang laban natin ngayon ay ang magbibigay daan patungo sa kinabukasan ng makamit ang mga karapatan. Ang Sparko PH ay isang youth-led organization na naghahangad makapagbigay ng impormasyon at katuturan tungkol sa mga taong may kapansanan, habang ang Pinoy Cafe naman ang nagsisilbing advokasya para sa mga taong na sila rin kabilang sa LGBTQIA+ community. Ang mga organisasyong ito ay nagsisilbing boses para sa mga taong sakop ng kani-kanilang advokasya at kapigisig na nagpupursige laban sa diskriminasyon at stigma. Dito tayo nagkakasundo. Dito nagtatagpuan ng hangaring isa. Ang layong magkaroon ng komunidad kung saan lahat ng tao, lalo na ang may mga kapansanan at ang mga kabilang sa minoridad, ay makaramdam na sila ay kabilang sa iisa, pantay-pantay na komunidad. Iisa lang ang maipapangako ng mga organisasyong gaya namin. At ito ay ang ipagpatuloy na lumaban para sa karapatan ng mga miyembro ng persons with disability at LGBTQIA+ community sa pamamagitan ng iba't ibang initiatives na ikinukonsulta mismo sa mga taong apektado, nasisiguro naming inklusibo at walang maiiwan sa lahat ng inisyatibo, programa at polisiya na ginagawa at inihahain namin sa pamahalaan, kasama at para sa mga persons with disability at LGBTQIA+ community. Happy Pride sa ating lahat. Ang mga organisasyon pati ng grassroots cluster ay nakikita sa buong LGBTQIA+ community sa pagdiriwang ng Pride Month. Sa napakatagal na panahon, ang ating komunidad ay patuloy na dinarahas at pinapapayaan ng Estado. Ang malungkot na realidad na ito ay lalo natin napatunayan sa panahon ng pandemya. Marami sa aming sektor ang hindi napagtuunan ng pansin dahil sa patuloy na pagkalat ng COVID-19. Bagamat alam ng lahat na ang kalusugan ay ating prioridad. Hindi ibig sabihin nito ay maaari ng pabayaan ng Estado ang ibang mga sektor ng ating lipunan. May mga pamilyang LGBTQIA+ na hindi nabigyan ng ayuda dahil hindi sila kinikilala ang mga pamilya ng ating batas. Meron din mga lumalabag ng safety protocols na pinatawan ng matinding parusa dahil lamang sila ay mga LGBTQIA+. At napakarami rin lalong nawalan ng trabaho at napagkakitaan na bubagsak ang ating ekonomiya. Kasabay ng mabagal ng vaccine rollout ay mabagal din ang pagtugon ng kawalan ng hanap buhay ng marami sa ating mga kapatid. Lalong lumaganap ang kagutuman sa ating bansa. Ang mga kapatid naman natin na may trabaho pa ay araw-araw na expose sa risk ng virus. Marami ring mga estudyante na napag-iwanan dahil wala silang sapat na kakayahan pinansyal upang magpatuloy sa online classes. Dahil sa lahat ng ito, nananawagan
na siguraduhin na kasabay ng pagsuko ng COVID-19 tutugon sa pangangailangan ng masa. Maraing din namin sinusulong ang pagpapasok ng Solid Equality Bill na magiging unang hakbang natin bilang bansa patungo sa tunay at makataong pagtanggap sa lahat ng Pilipinong LGBTQIA+. Basta ang Anti-Discrimination Bill. Ngayon na, QIA+. Muli, mula sa Tagarang Philippines, Dagdag Party List, Save San Roque, LAB, Lesbian Organization Against Violence and Inequality, LAB, Lesbian Organization for Unity and Diversity, LAB, Lesbian Alliance Movement, ating lahat. Ayan, maraming salamat po sa PWD at grassroots clusters natin for their sharp messages. And it is true that stigma and discrimination has always been an unfortunate experience for our communities and make things worse. So, alam mo yan, mabuti talaga na nagtutulungan tayo to fulfill our needs, but we cannot always rely on each other for help. Kaya nga, which is why we need to call kasabihin ng pagharap natin sa COVID-19, isa na rin mga programa rin na that would address our other needs. Diba? Ngayon, mga nakaraang buwan, ibig lalo ang ating mga panawagan para sa iba't ibang advocacy. And if you were to look at it, hindi na iba ang hangad ng LGBTQIA+ community mula. Yes. And of course, our audience, I just want to remind you, usapin niyo naman kami through our chat box and through our socials, Facebook, Twitter, Instagram, and TikTok. You can tag us on our socials with our handle at MMPrideOrg and use our hashtag Sulong Backlash. Diyan introduce mo lang ating next performers. Naloka ng grassroots at ano talaga, no? Kaya, na, para man tayo, let's now continue. Up next is a drag performance from a queen known for her short hair wigs, fierce dancing, and always full-on passionate performance. Susundan siya ng isang spoken word artist who is also loud and a proud trans advocate and activist. He uses poetry to educate people about transgenderism and SOGI. Proud ako sa anak-anakan kong ito. So please welcome to December home as part of the celebration and protest that is Pride Month. The piece that I'm sharing with you all is entitled Not on the News. This is a piece of view and understanding of a person's identity and the consequences that comes with it. Not on the news. I'm afraid of ghosts. Ghosts that haunt your identity, even though you don't know them. Sometimes they haunt me in my sleep, they pass through walls, appear in cabinets and cupboards. I stare black at how they enter my mind. First, they appear in my mirror, and when I don't see them but feel them slowly fading away, like stories of men perceived as weak and not men enough. When the punches of death were hidden behind closed doors, when stab wounds were given by someone designated for us to trust, you would probably not see us anytime in the news. Perhaps if we died a violent death, they would call us by names that were dead long before we were. No one would ever believe that we struggled to live. No one would believe the truth that we were men. We walk in daylight and everyone just sees the wolf in sheep's clothing. Nobody even bothered to ask who we are, how our day was. And you will not see us in the news anytime soon because we are men. And men need to man up for his own crimes and choices to be violent when violence isn't what we dream of. The minute that we called ourselves men, they started putting labels on us, and we are here, but they still hated us. Hate is such a strong word for the weak to fathom, but here,
Or are we just invisible? Women fear us because we joined the enemies. The enemies became our enemies. So where do we stand? We take their crimes and let them stab us, shoot us in our face, take away our jobs, laugh at our ghostly names. Where do we stand when television only tells us something that we are women in men's clothing? Where our bodies without a shades of razor sharp lines are not men enough. Where do we stand? And make our bodies become more masculine. Where do we stand? I'm afraid of ghosts. I fear that when I look in a mirror, I see a man slowly fading away. No news will ever say his name. I may have a stab wound, but only see me as a man, paying for his crimes. Or worse, a woman pretending to be a man. I am afraid of ghosts. I am afraid of my own mirror. Because he might appear there one day. He might appear there one day as me, and it will not be on the news. Thank you so much, guys. Wow. Yung bigat Ang ng deep ni Slack, ha? Grabe si Slack. Slack is actually my anak-anakan boy. He's my son from 12 years ago. And I haven't heard from him since. And also to me, one of my best friends from college. And one of my sisters from Omar. So we Yeah. amazing. So if you like their performances, again, you can send them some love. Details are on the chat box. Yes, yan. Send them yung tips yung mga performance if you can. At saka go ahead and like their pages and to see more of their artistry. Also, mga mahal, you can also watch this live stream by TikTok at tiktok.com/mmpride/live. And speaking of socials, Maraming hanash. marami things sa ating programa tonight. Let's check our social with Harley. Harley. Yes! Good evening, mga mahal. Harley Daria, taking over for the socials check natin tonight. So we've seen a lot of posts, tweets, and messages, and we'll share some of these bilang pangumusta kung ano bang tumatatak sa kanila ngayong. Ayan. So, ayan, sabi. Last week na mga pag-hashtag sulong backlash, watching MF5 Virtual Live Festival. Miss ko na yung mga mahal, miss ko na mag-host ganyan, miss ko na miss talaga ang presensya ng mga tao. Siyempre, ilang taon natin ginawa nung sama-sama tayo sa Marikina. Kaya naman, maraming salamat muli mga mahal dahil ngayon kahit nagbago tayo ng platform. Yan. So let's check kung meron pa mga features and social chat tonight. Ayan, let's see. So, ayan na ba? Very strong statement. Elma, panahon ng lang ang islabanan ang diskriminasyon at istigma sa ating mga mahal HIV. Hashtag sulong backlash. Ayan, diba? Talagang namin nanonood at so, magamit hashtag sulong backlash. So, muli ka mahal, itag na kami at gamitin natin hashtag sulong backlash. Kaya check natin, ano pa picture? Ayan, sa ating social. Let's see. Ayan, alright. Kaya, bang lahat, muli maraming salamat mahal. Keep them coming. We still have a lot in store for everyone. So please, shall we inflicting mo and thoughts about this Pride Month. And as a reminder, gamitin po natin palagi ang hashtag sulong backlash. It is on Twitter, Facebook, Instagram, and TikTok. If you want us to feature you on our social check. And again, see you later, mga mahal. Back to you guys. All right, Harley, thank you so much. Thank you. I think one of the tweeters was Noel, I think she hosted one of our editions in the past. Kailan daw mag-host? Siyempre, bigyan yun eh. Unang ikaw, char. But yeah, thank you so much for your tweet. If you want to be featured again, like what Harley said, just post and tag
kami sa pagsulong ng mga panawagang magkaroon ng madalian at gustong pagkilos at solusyon sa mga karahasan na dinaranas ng komunidad tulad ng pagpatay sa mga kapatid ng trans, sa pagpapahiya at karahasan laban sa mga lesbianang Moro sa Ampatuan at iba pang mga kaso. Kailangan ang pagpapabilis ng investigasyon nang mabigyang hustisya ito. Kabilang na rin ang pagpapalakas ng mga mekanismo sa lokal na pamahalaan upang lubos na maprotektahan ang mga LGBTQIA+ sa lahat ng uri ng karahasan. Nakikiisa kami sa pagtindad sa demokrasya at karapatang pantao ng bawat Pilipino. Kinukudra namin ang pagtitipid sa mga manggagawa, ang patuloy na pag-agaw ng lupa sa mga magsasaka, ang pagbaliwala sa karapatan ng marunong sa droga, at lalo na ngayong panahon ng COVID-19 na marami pang nawalan ng trabaho, lalo na sa kahanan ng kontraktual at sa mga nasa informal economy. Nanawagan ni kami sa pagpapanagot ng gobyerno sa patuloy nitong paglabag sa karapatang pantao, lalo na sa gitna ng umiiting na pandemya. Sabay nito ang pagkondena sa lumalalang red tagging, pagpatay at pananakot sa mga aktivista. Nakikiisa kami sa pakikibaka para sa demokrasya at karapatang pantao ng kapwa namin LGBTQIA+ na nakakaranas ng rehimeng militar sa Thailand, Myanmar at iba pang mga bansa. Ang solidarity, pakikiisa, ay tumatagos sa hangganan ng teritoryo ng bawat bansa. Ang Pride ay laging mananatiling isang protesta. Kaya't sama-sama kaming sisigaw, Tulong Backlash, sama-samang pagkaklas ang ating lunas. Of the Philippines continue to worship in the ways of our ancestors and colonizers. Where persons deserve respect and love, thus we honor the freedom of love inclusive of LGBTQI+ people. We turn our soul with the church's institutions that oppress people. You are gravely misunderstanding your faith. We reach out to parents. We are here to help you understand your children. Faith is based on love, which gives us courage. Without courage, we lose our principles and our power. This is not what our Creator has intended. Accepting all people is a doorway to the abundance that is the promise of all creation, with all of the assets, ideas, and cultural treasures on which society has depended on LGBTQI+ people ever since. At the heart of every religion is compassion, and the invitation of every faith is freedom from the chains around our hearts. We need to learn new ways to be together as one humanity. This is our fearless invitation to you. Let our people go. Free. Sow respect and love, and we shall harvest a more humane society. Let us open our minds. There are things we are still striving to learn. Revelation is not sealed. It's a continuing journey unfolding throughout the history of all our ethnic communities. May a great mystery who created diversity in all of its colors and hues. Bless us all, now and always. Together, let us create a culture of acceptance, breaking the walls, mending the rifts between us, and healing our painful isolation. Let us unshackle ourselves from the pressures of the past and present, and strive in the future humane, progressive, and prosperous society. Maraming salamat po sa ating religious cluster. Mga
or some of us who experience injustice and discrimination, it will remain as one. When it comes down to it, pride is all about human rights na naman. What we're asking for isn't really special treatment, but only what is equal. That is correct, Leah. And of course, mga mahal namin, maraming salamat for staying with us. We still have in store for you. Marami pa tayong mga drag queens, dance performers, and musical performances. And bali ako, meron din a special message from us sa band. Ito pa Sunday. Meron din tayong message from Miss Universe 2018 herself. Abangan nyo yan, guys. Pero, for now, to take you through the rest of the program will be Fee and Bunny. And Bunny! Fee and Bunny! Happy Pride! Happy Pride, mahal! Pride mahal, sulong baklas! Yes, parang gusto kong itaas kasi ba usually ganito sabihin, sulong baklas! Yes! Thank you very much, Didi and Lian. And maraming salamat sa inyo. I'm sure makita natin si Didi at saka si Lian mamaya. So excited to see you back again here in Makasama kayo. And also, thank you everybody for staying with us. And napakaganda ninyo mga mahal, Lian and Didi. Thank you, and for the interpreters, thank you also for working so hard on everybody. Yes, maraming salamat. Tayo, Bani, oo. Thank you very much, Didi and Lee. We'll see you later. See you later. Okay, chikahan tayo mamaya. See you. Yes. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, itutuloy po namin ni Bani ang programa namin. Ang programa natin. So, gusto ko pong mapakilala. Oo, Lian, naingay ka. So, gusto ko pong mapakilala sa inyong lahat ngayong gabi. Ako po si Fee Palmos. And since we are now normalizing getting and telling people our pronouns in our effort to address everyone with utmost respect, kasama po sa aking pagpapakilala ang sabihin sa inyo ang aking pronouns. Ang aking pong pronouns ay he, him. Yung his, wino-workout ko pa kung mapapa sa kanya ako. So, wino-workout ko pa yan. So, yun po. Ang aking pronouns po ay he, him. Yan, ako po si Fee Palmos, isa po akong singer, an actor, and an advocate. Bani? Thank you. Good evening, everybody. My name is Bunny Kadad, and my pronouns are she and they. At maraming salamat ulit for staying with us. I hope you stay tuned because we still have a lot of messages and performances happening, including our keynote speech for tonight. Yes, maraming mga magsasalita ngayong gabi from key organizations, key people in our community. But before we continue, we'd like to thank again our partners for making Pride happen. So, the 2021 Sulong Backlash Virtual March and Festival is in partnership with Microsoft, TikTok Philippines, Havayanas, the Public School Manila. So, and the event and festival is supported by AXA, Jurex, KFC, Krispy Kreme, MRM, Way Eco, and of course, we'd like to say thank you to our media partner, to Radio 105.1, and our broadcast partner, kung nasaan po kami ngayon, Black Box Collab Incorporated. Kung nasaan pala ako. Yes. Yes, maraming salamat. Totoo yan. CFP ay on site with Black Box Productions, right? Collab. Black Box Collab. At ako po ngayon ay nasa probinsya. So ako po rin nasa online. Pero lahat tayo nasa online. At sobrang banggit ni Fee na ang dami natin sponsors. Ang dami tumutulong. Let's take pride of all the help that we are receiving, all the love that we're getting right now today. Maraming salamat sa partners natin. Now, let's
let's start the second half of our program with two artists who are also very active in theater scene. We may talk about Kiki. Hi guys. Theater, buhay ang teatro. Exciting! Nandito namin sa mag-teatro. Hindi sa namin pilihan, sure. Pero exciting, no? Palakpakan natin. So, ano, pakakasin natin ang mga katanghal sa teatro sa ulo na magtanghal sa version. Yun, ganito pala yung feeling na maging host. This is my first time to host Metro Manila Pride. At sobrang sarap sa puso kasi bukas yung senses mo at sobrang lapit niya dahil nag-perform tayo, diba? Gusto natin to. That's very true. Actually, parang, first set of performances pa lang, gino-goosebumps na ako. Sana nilarinig lang ako, pero gino-goosebumps na ako. I mean, those two songs that talks about the same things. I mean, kanina yung kinanta ni Jay Barameda, Come Down from the Tree, from Once on This Island, the musical. And yung kinanta ni Matthew kanina na Balikat from the musical Dekada 70 talks about the same thing na punta ka dito, I'm here, and we'll be together, di ba? Na parang sabi nung Come Down from the Tree, just open your arms and trust, in your heart that one of these days you must come down from the tree. Tapos sabi nung Balikat, sa akin mo ibahin mo lahat ng iyong dinaramdam. Nandito ako, sandal sa balikat ko. Di ba naman, Bunny? Paano ka ba naman? Sobrang naman yun. Sobrang naman yun. Diba? Oh my God. But marami pang ganyang performances. So, stick lang po tayo. Keep tweeting. Ayan, para mas marami tayong makasama ngayon. At ngayon, oras na para sa ating hinahintay na keynote message. Yes! At tuloy-tuloy pa rin tayo. Sulong bakla! Sabi nga ni Pia at ni French. Mga mahal, marami na tayong ngayong pagtatanghal ngayong gabi. At nahihintay natin na ilan sa mga kasama natin mula sa iba't ibang sektor para sa kanilang solidarity speech. Ngayon, sama-sama nating pakinggan ang ating Lakandini Advocates, Pilipinas Incorporated. Ang Lakandini po ay isang community of transgender advocates that serves as a voice for trans-led advocacy on equality and access to health and well-being and human rights services. Para bigyan ng ating keynote speech para sa gabi nito, narito po si A.R. Alcon. Magandang gabi po sa inyong lahat at binabati ko kayo ng isang mainit na Happy Pride. Ako po si AR at ako po ang kasalukuyang chairperson ng Lakandini Advocates Pilipinas na isang national network ng mga transgender organizations mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Din po ay bahagi ako ng Pioneer Filipino Transgender Men Movement na isa namang organisasyon ng mga Filipino transgender men. At ito ay nagsimula noong 2011. Dahil yan, ito ang aking 10 taon sa larangan ng pag-organisa. At sa 10 taon na yun, ay naging saksi ako sa paglago at pag-unlad ng komunidad ng Metro Manila Pride. Malapit na malapit sa puso ko yung mga taong unang nagsulong at patuloy nagsusulong ng Metro Manila Pride dahil sila yung unang mga naging inspiration ko sa larangan ng aktivismo. Kaya maraming salamat sa mga bubuo ng Metro Manila Pride sa patuloy na paggawa at pag-organisa ng mga ganitong ligtas na espasyo para sa ating LGBTIQ+ community. Bagaman mas nakasanayan natin na tayo ay nagkikita-kita sa kalsada, magkasamang nagmamarsya at nagsasaya, ngayong gabi ay magsama tayong muli sa ganitong online platform. Gagawin natin na ang virtual na espasyo na ito ay kasing ligtas, kasing saya, kasing engaging at mas inclusive para sa lahat. Hindi na mahalaga
online man o sa kalsada ay bitbit pa rin natin yung original na mensahe ng Pride. Ang Pride ay protesta. Ang Pride ay tungkol sa karapatan. Alam natin at damang-dama natin na may hindi pagkapantay-pantay sa pagkilala ng ating mga karapatang pantao. Mas lalo natin itong nakita ngayon sa panahon ng COVID-19 pandemic. Sa pagsisimula pa nga lang ng Pride Month ng taon, mabibigat na yung mga pangyayaring bumungad sa ating komunidad. Mayroon pa yung mga diskriminasyon, halimbawa sa shower room, sa banyo, sa bahay, sa trabaho, sa healthcare, sa kalsada. Ganito pa rin yung mga issue na pinag-uusapan natin kahit 2021 na. May mga naiiwan sa emergency response kasi hindi sila tinuturing na pamilya. May mga nakakaranas ng karahasan, ng abuso. At worse, mayroon pang mga nawawalan ng buhay dahil sa napaka-senseless na galit towards our community. Di ba tuwiran ba yung karahasan? Wala. Sa tingin ko, ang mga pangyayaring ganito ay dulo ng hindi pagkakaintindi ng human rights. Marami sa atin, ninyo, sa loob at sa labas ng komunidad na hindi alam ang ibig sabihin ng karapatang tao. Sa loob at sa labas ng komunidad na hindi alam ang ibig sabihin ng karapatang pantao at kung ano-ano yung mga karapatang pantao. Kaya dahil hindi nila naintindihan, una, sila kaya ipilaban yung kanilang mga karapatan. O pangalawa, sila mismo yung nakakaapak ng karapatan ng kapwa-tao. Sasalita lang pa tayo kapag tayo na yung direktang api na para bang yung buhay ni Jennifer, ni Gretchen, ni Donna, ni Evan, ni Judy, para bang yung buhay nila ay pang trending lang na pagpagod na pag-usapan ng madla ay makakalimutan. Yung ating mga sinusulong na advokasya, kakaiba man yung technical na tawag, mapa anti-discrimination, mapa feminismo, trans healthcare, indigenous people's rights, marriage equality, labor rights, legal gender recognition, sex work, at iba pa. Kung susuriin natin, isa lang ang bottom line ito, human rights. At ito ay magkakaunay at intersectional. Alam nyo, isa lang talaga yung kalaban natin. Ito ay ang patriarchal at pasismong sistema na hindi nire-respeto ang ating mga karapatan. Kaya din yung mga politikong gumagawa ng batas batay lang sa kanilang paniniwala at relihiyon at hindi batay sa karapatan ng bawat tao. Kaya, tanong ko sa inyo mga mahal, sa Pride March lang ba natin kaya magsama-sama at humingi ng pagkapantay-pantay? Tuwing June lang ba yung ating advokasya? Gisingin natin yung ating kamalayan. Kung hindi ngayon, kailan pa? Ang Pride ay tungkol din sa kolektibong papapabuti ng ating sosyedad. Nag-uumpisa sa sarili, palabas, mula sa paghahanap ng sarili sa buhay, hanggang sa pag-aambag ng oras at puso sa mga advokasya. Nais natin ipaalam sa mundo na tayo ay higit sa ating mga identities. Marami tayong importanteng papel na ginagampanan at ang layunin ay makapag-ambag sa ikaunlad ng sosyedad. Yung mismong eksistensya natin ay pag-aaklas sa sistema ng pag-apid. Yan ang story ng Pride. Paglaban sa pamamata at pagsasantabi. Ngayon din, pakikibaka para sa kolektibong pagpapabuti ng ating komunidad. Walang nag-iiwan. Sana all, di ba? Pagkat gaya ng importanteng kasabihan na madalas natin marinig, hindi tayo ganap na malaya hanggat may hindi malaya. Alabang ito, mahalaga na joint forces tayo. Communities sa kayong mga
guys. Huwag na tayong magalit sa mga politikong nagsasabing sila ay kakampi. Pero yun pala, gusto lang makuha ang boto natin. Sa 2022, may pagkakataon tayo na bantayan at ilawan yung mas dignified na buhay. Hindi lang para sa ilan, kundi para sa lahat. Tandaan nyo mga mahal. Tandaan nyo mga mahal. Lahat tayo ay bakla. Alright, just got the clip from the Pride Month Sulong Backlash, but I didn't intend to finish it because I got things to do afterwards. So it's a short message that they have done on the Pride Month, and there's also some performance like singing, but I haven't videographed it anymore because of the copyright, to avoid copyright, and I just put the screenshot of those photo of the performers instead. So you'll see there. Hope it will not be copyrighted again, though there is no music anymore, so that I can provide you the insight on what happened on this Pride Month 2021. Because last year, my god, the 2020 coverage has been put down, so I need to delete it, or else my channel will be fully deleted. Hopefully this one would not happen that way. So I hope you like this video, even though it's not the complete recorded session of the Pride Month 2021, but at least I got you some insight what happened. Alright, check out my channel Music73091 and follow me on my social media link in the description below, and click the notification bell for more updates. Bye bye now.